It's our last night here in Japan. Hindi pwedeng hindi tayo magdo-donkey. Welcome to Shibuya, Don Quixote. Mas mura talaga sa drugstore. Sabi, mas mura talaga dito. Yung big camera kasi, pwede kayong bumili dito ng mga iba't ibang mga gadgets. So, tingnan natin kung anong meron dito. So, kapag camera ang hanap nyo, dito kayo sa big camera pumunta. Uy, grabe, dito yung more cameras. Pwede kayong bumili ng relo dito. Ang dami. DJI Osmo Pocket 3. So, sa mga nagtatanong po dyan, ito po yung gamit nating camera for vlogging. Ayan, ganyan siya. Welcome to Shibuya Crossing. Yan na yung Shibuya Crossing dito sa may Tokyo, Japan. Nasa 20 degrees Celsius na dito sa Tokyo, Japan. So, grabe. Kaya pala sinasabi nila, kapag nag-Japan na kayo, parang wala na X na lahat ng mga countries. Parang gano'n. Hi, Ka-Wonder! We're still here in Tokyo. And guess what? It's our last night here in Japan. So, time check tayo. It's 9 p.m. or 8:30? 8:30 p.m. Nandito tayo sa Ueno, Tokyo, Japan, nakastay. So, kung hinahanap nyo yung details about dyan sa hotel natin dito sa Ueno, check nyo yung mga previous videos ko. Na-upload ko yung room tour natin dyan. Maganda yung location ng hotel natin kasi mga 5-minute walk lang siya sa train station. Tapos may shopping area na malapit, nightlife. So, sobrang ganda. Check nyo na lang yan. Tahimik yung sa location. Oo, sa location namin maganda nga rin kasi tahimik yung location namin. Pero maglalakad ka lang ng mga 5 minutes, makakarating ka na sa nightlife ng mga lokal ng Tokyo, Japan. So ngayon, ang video natin is, papakita ko lang kung ano yung, spend natin yung last night natin dito sa may Tokyo, Japan. So ngayon, papunta kami ng Shibuya Crossing. So nakapunta na tayo doon ng araw. Pero at least, experience naman natin ngayon ang Shibuya Crossing ng gabi. And another experience is, syempre, hindi pwedeng hindi tayo magdo-donkey. So, yung Don Quixote kasi, isa yan sa pinakamalaking pasalubong center dito sa may Japan. So, meron din yan sa mga ibang bansa, pero dito talaga sila sa Japan, napakarami talaga. So, yung pupuntahan natin is yung 24 hours. Oo, 24 hours. Pero hindi na namin abutin yung 24 hours kasi hanggang 12 lang yung train station dito. Kaya, baka before 12, umuwi na rin tayo. And syempre, para hindi na rin tayo mapuyat kasi mag-aayos pa tayo ng mga gamit natin, mga bili nating mga pasalubong, ganyan. So, hindi namin alam kung paano pagkakasyahin, pero didiskartehan natin mamaya yan. Tignan nyo yung previous vlog ko kung naghahanap kayo ng mga murang pasalubong or mga shopping natin sa GU. Check nyo yung mga previous vlogs natin. So, ayun. Napansin ko dito sa Ueno area, may area siya na tahimik. Parang ito, kung nasan tayo ngayon, tahimik. Pero may area din siya na sobrang lively. Grabe. So, yung pinanggalingan natin kanina kung saan tayo nag-dinner, grabe dun. Super lively. As in. Ayan, so ngayon, nandito tayo sa harap ng Yoshinoya. Ayan, Yoshinoya yan, di ba? So, super mura dyan. Kapag may mga ya sa dulo, Sukiya, Yoshinoya, Tatsuya, mga ganyan, yun yung mga budget-friendly na kainan dito sa may Japan. Doon kayo kumain, may mga 250 pesos. May set meal na kayo, ganyan. So, meron na kayong kanin, may ulam na kayo. Tapos, pwede pa kayong pumili kung small, medium, large yung inyong kanin. Yeah. Na-try na natin yan. Yoshinoya meats. Ito na tayo. Ay, ito na? Enter station 2. Ito. Enter via 2. Yan. Ayan, so nasa station na tayo. Napakatahimik na. Ayan, pumasok tayo sa entrance 1. Ginza line yung dadaanan natin. Ay, pababa pala to. Yung anong elevator? Oo. So, ang tip ko sa inyo, kapag ito yung napanood yung vlog, kasi minsan may mga hagdan, ganyan, may mga elevator din sila, pero hahanapin nyo lang talaga sila. Tapos, make sure na tignan nyo sa Google Maps yung daan nyo, kasi baka mawala pa kayo, ganyan. Pero kapag may mga maleta kayo, I suggest mag-elevator na kayo, kasi napakataas ng mga ano nila dito. Napakataas ng mga hagdan nila. Tapos nga pala, pwede pa rin, valid pa rin yung 3-day unlimited pass natin dito sa may Tokyo Subway na in-avail natin via Klook. So,
super makakatipid kayo pag meron kayo nito. Panoodin niyo yung mga ibang vlog natin, nag-Shibuya tayo. Super nakatipid kami dahil meron kaming ganito. Pwede kayong mawala, ganyan, magbaba, taas, ganyan. Kaya super helpful nito. Use my code WonderJake, look for up to 5% discount. Hi, Wonder! So, last stop tayo from dun sa Ginza station. Dito tayo sa Shibuya mismo bumaba. So ngayon, paglabas natin, nakita natin yung big camera. So yung big camera kasi, pwede kayong bumili dito ng mga iba't ibang mga gadgets. So tingnan natin kung anong meron dito. Ito yung floor guide nila. So nasan tayo ngayon? First floor, medicine daily. Ito, digital camera dito sa second floor. Mga luggage sa third floor. Mga earphones, ito. Titingin kasi tayo ng headphones, baka meron tayong makita. Hindi ko alam kung open pa sila, pero asa na ba sila? Ayan, so open pa sila. Punta na tayo kaagad dun sa target natin na taas. So, para lang din tong Donkey, pero mas marami kayong gadgets na mabibili dito. Kasi nga, big camera siya. Hindi ko lang sure kung until what time sila open. Natakot ako kay kuya. Wala, nagkatinginan kami sa camera. So kapag camera ang hanap nyo, dito kayo sa big camera pumunta. Tawid lang kayo sa Shibuya. Anong exit yun? Meiji something, ganyan, sa Shibuya. So, titingin tayo dito. Ayan, ang daming mga mga camera, ganyan, yung mga camera na ganyan, nasa 12.1. Make sure lang nadala nyo yung camera, yung passport nyo kapag kayo, tax-free. May mga bags, ayan mga gamit sa camera talaga dito, ang dami. Yung mga mga bag. Kapag naghahanap kayo ng mga bag ng camera nyo, dito kayo bumili. This is 3,740. Ayan. Tapos, dito, ano bang meron dito? Actually, mga gamit talaga, ayan mga pang gamit sa camera, ganyan. Tapos dito yung Insta360, Magkano siya? X5, depende sa mga accessories. Pero itong walang accessories, nasa 73,800. With tax. Pero pag walang tax, it's 67,000. Actually, dito rin sa big camera, binili itong, gamit ko ngayong camera, which is the DJI Osmo Pocket 3. Yung combo yung binili nila dito. So, thank you kay Nicola for buying. Nung last time kasi na nag-Japan sila, bumili sila, tapos tax-free pa, buti daw, open pa. Tinakbo daw talaga nila yung dito sa may Shibuya area. So, ito, ang daming mga camera. Tignan nyo. Ayan, so dito kayo kapag mga gadgets ang hanap nyo, ito yung Action 5 ng DJI. Ang presyo niya dito is, para magka-idea lang kayo, ayan, okay, in stock. So, 49,000, tapos tax-free, 45,000. So, ang tip ko sa inyo, kapag mag-shopping kayo, dalhin nyo talaga yung, yung mismong passport nyo. Ito na. DJI Osmo Pocket 3. So, sa mga nagtatanong po dyan, ito po yung gamit nating camera for vlogging. Ayan, ganyan siya. So, pwede yan paharap. Ayan, nakikita nyo? Di ba nakita nyo? Yan din yung gamit natin. So, I'll camera you, camera me. Ayan, ito siya. The Pocket 3 na ginagamit natin sa pag-vlog. Tapos, pwede rin yung landscape, ganyan. O, diba? So, kung mag-i-start na kayong mag-vlog, pwede nyo i-consider gumamit yan. In fairness naman, paggamit ko ng more than 1 year na, ito, ilang beses siyang nahulog. Sorry sa camera ko. Pero, so far, gumagana pa rin. Kasi yan, gagamit pa rin natin siya. So, ang presyo niya is 72,000 yung Osmo Pocket lang. Pero yung Creator Combo, nasa 90,800 yen. Kapag Creator Combo, meron siyang tripod, may extra battery, ganyan, tapos may mic. So, yung Creator Combo na kapag ikakarili nyo talagang mag-vlog. Ito yung mga, mga, tawag dito, Sundays, ayan. Pwede kayong bumili dito kasi mas mura dito and tax-free pa. So, what if bumili na tayo ng isa pang vlog natin? Kasi medyo, yung, dalawa na yung ganyan ko Sundays ko, pero, tawag dito, paubos na talaga siya, yung nabibitin ako sa storage ko. What if bumili na tayo, Tapos, andito naman yung mga power banks ng Anker. Actually, nakabili na tayo sa Anker mismo Pero hindi ko sure kung andito yung power bank na binili natin. Parang wala. Uy, grabe, dito yung more cameras. Ayun, itong mga lens na to, grabe, Wow.
Ayan o, pag nakasulat in stock, meron siyang stock. Ang daming mga camera na pwedeng tripod. Mga cameras pa dito. Ay, ang ganda nito siguro. Medyo marami na kasi tayong dala lagi, kaya parang ang hirap ng bumili ng bago. Ito mga to, yung mga old na Fujicam, di ba, Kodak to. Nasa, magkano ba to? 20,000, 18,000 na lang pag tax free. So, ang ganda din. Ano bang, oh, ring light. Ano pang meron dito? So, akit tayo sa taas. Ayun, nandito tayo sa third floor. Nandito yung mga maleta, mga relo. Ayan o. Pwede kayong bumili ng relo dito. Ang dami. Citizen, Casio. Ano ba bang mga ibang brands? Seiko, G-Shock. Ayan. Pero nandito yung mga maleta. Para magka-idea lang kayo, magkano ba ang maleta nila dito? So, ang mahal naman. 59,000 to. Ang mahal. Ito yung small nila. Ang mahal ng maleta nila dito. Ayun, nasa 30,000. No? Pero maganda, pero mahal. Imagine mo, oh. Ito yung medium, nasa 58,000. Compared mo dun sa binili natin, 45 lang. So, ang tina-target kasi natin dito is the headphones. Oh, ito na, ito na. Mga Bose, Sony. Sa may mga Bose. Pwede kayong bumili ng maraming mga headphones dito. So ngayon naman nasa may 4th floor na tayo. Mga cute stuff na yung nandito, tsaka I think mga laruan. Ganyan siya. Mga Hello Kitty. Tapos kung mga naghahanap kayo ng mga Nintendo Switch na bala, ayan, dito kayo makakabili. So mayroong 2K26, Nintendo. Ayan, mga gamit sa Nintendo. Ayan sila kuya, naglalaro nga sila. Lalaro sila ng Switch. Parang hindi na nagagamit yung Switch sa bahay, no? Ay, ganun. Dito mga about sa laro. So, pwede kayong bumili ng mga kamari. Ito yung mga ganyan. Nasa... Hindi ko alam kung para saan to. Ang dami ko nakikitang ganyan, pati sa 7-Eleven. Tapos... Ay, ito yung mga bala, yung sa para sa gilid ng Nintendo Switch, no? Grabe, all ano dito, para sa lahat. Meron din silang vacuum, may mga microwave, pambahay. So parang basically parang itong big camera pala is para siyang para rin siyang donkey. Ito meron din silang mga tumblers. So, kapag naghahanap kayo ng bilihan ng regalo dito sa may Japan, pwede kayo dito sa may dito sa may big camera, bumili ng pangregalo, di ba? Pangregalo, gusto niyo ng pangregalo. Ref. Paano mo naman iuuwi yan? Ayun, tignan niyo mga Beyblade, mga laruan nga, ayun, mga Lego. Tapos, ang dami dito, may mga ganito. Mga nasa 1,190 to. So mga nagko-collect ng mga kung ano-ano, like mga ganito. Though ako hindi talaga ako mahilig kasi mag-collect ng mga ganyang stuff. So pero may mga talaga to, sariling market. Ayun yung mga bahay-bahayan. Dito nyo makikita yan sa 4th floor ng big camera. Hi ka-wonder! So 10 PM pala sila nagko-close sa big camera. So nakabili tayo ng headphones. Pero hindi sa akin to. May nagpabili lang kasi tax-free daw dito. And mas mura. Tapos kapag gumamit pala kayo ng Visa dyan, may 5% pa aside sa 10% discount. So mga 15% yung na-discount natin. Ito yung binili natin. Ayan. This headphones. So, yung pinabili niya is Quiet Comfort Ultra Headphones, ganyan. So, ito yung bago ng Bose and available in 4 colors. So, pag bibili kayo, dyan na lang kayo sa big camera, 15% off pa. Ngayon naman is, pupunta tayo ng Shibuya Crossing. So, experience natin ang Shibuya Crossing at night. So, malapit lang to dun sa exit natin. Yun na. Tsaka, hopefully, si Hachiko makita din natin bago tayo umuwi ng Pilipinas. So, magpapasalamat lang tayo sa kanya. Wow, naging deboto si Hachiko. Ayun, nakikita ko na yung Shibuya Crossing. Ito na. Pero naka-stop sila. Ay, ito na talaga. Welcome to Shibuya Crossing.
Ayan, ganyan siya. Panoodin natin sila kung paano sila tumakbo ah. Ayan, ito yung Shibuya Sky. Hindi lang tayo nakapunta dyan kasi hindi na tayo nakabili ng ticket. Pero pwede nyo i-book sa Klook. Maganda rin yung view nila dyan. And use my code WonderJKlook for up to 5% discount. Tapos, kukunti na, actually medyo konti na yung tumatakbo ngayon. Ay, tumatawid. Ayan yung famous na Starbucks yan. Yan na, tingnan mo, tumatakbo sila. Zoom natin. Ayan na, tingnan nyo, nagmamadali sila. Tingnan nyo, oh, di ba? Grabe. Yan na yung Shibuya Crossing dito sa may Tokyo, Japan. Ayan, pwede nyo rin gawin dito sa may Tokyo is magganyan, yung cart. Nakita nyo yun? Di ba? Kapag pwede nyo yan i-book sa Klook. Mario Kart yata yung pangalan niya. And use my code WonderJKlook for up to 5% discount. Si ate, nauna siya. Nahuli tuloy siya. Nauna siya. Nagulat siya. Tumawid siya kaagad. Nagpapapicture siya kaagad. Akala niya go na. Kasi medyo may delay kasi yung go nila dito sa Shibuya Crossing. Yung yellow tsaka yung red, delay. Medyo may delay kaya tumakbo kaagad siya. Tapos nagpa-picture siya dun sa kasama niya. Tapos pinituhan siya. Nagtinginan tuloy siya ni ate. Ay, ng tao dito sa Shibuya Crossing. Anyways, dito tayo galing. Ayan, no? Pwede kayong bumili ng mga pasalubong niyo dyan. Marami ring food trip spot dyan. Dito lang yan sa across the Tokyo. Ayan, ano ba yung building na yan? Nakalimutan ko na. Sky Building. Anyways, papunta na tayo ngayon sa Don Quijote. Upon checking sa weather app, nasa 20 degrees Celsius na dito sa Tokyo, Japan. So, unti-unti na talagang lumalamig yung weather dito sa may Japan. So, kapag pupunta kayo ng Japan, siguro ng November, siguro kasi baka November ko pa ito ma-upload. Pero today is October 7, 2025. Tawag dito, magdala na kayo ng mga light jacket nyo. Kasi ngayon nga, naka-light jacket na kami. Kasi pag humahangin, medyo Baguio levels na yung lamig niya. Tapos, siguro November, December, ganyan, sobrang lamig na. So, weather app lang din ng Apple yung ginagamit ko. Or kung wala kayo niyan, search nyo lang sa Google. Medyo naman siya, tawag dito, reliable. So, nasa 20 degrees na dito sa may Tokyo, Japan. So, lumalamig na talaga to. Palamig na ang weather dito sa Japan. Ay, ayan o, Excelsior Cafe. Diyan kami bumili ng ice cream vanilla. Ang sarap. Vanilla ice cream yun. Cremia ang pangalan niya. Pero para siyang vanilla ice cream. Yan. Try nyo dyan sa may Excelsior Cafe. Across lang, malapit lang. 1 minute walk lang dun sa may Shibuya Crossing. So, ito ngayon, nakikita na natin ang Uniqlo. So, pwede na naman kayo mag-shopping. Ayun o, Uniqlo. So, nasabi ko ba kanina, nasabaw ako. Pupunta tayong Don Quijote ngayon kasi titingin tayo ng mga stuff doon. Tapos, kapag may mabili tayong pasalubong, bilhin natin, di ba? Kasi kanina, nagpasalubong haul na kami. Check nyo na lang yung vlog natin about dyan. So, malaki-laki kasi yung, dito, 24 hours pa, yung Don Quijote dito sa may Shibuya Crossing. Yung iba, nasa 1 AM, nagko-close. Yung iba, nasa 4 AM. So, check nyo na lang din sa Google Maps. And finally, nakarating na tayo sa may Shibuya Mega Honten Don Quijote. Ayan, yung mga suot ng mga tao dito, medyo nakapatong-patong na rin sila. Kaya, alam nyo na, medyo lumalamig-lamig na. Ayan ang mga tao. So, dyan na tayo pupunta sa Don Quijote. Yehey! Papasok na tayo. Welcome to Shibuya, Don Quijote. So, dito, pagpasok nyo pa lang, may mga makikita na kayong mga payong. Yung mga payong nila dito, super liit. Ayan o, pakita ko sa inyo ha. Ayan o, parang ka-size lang yung mukha ko. Tapos, super lightweight pa siya. So, maganda. Nasa 1,499 isa. Medyo mahal, pero naman, maganda. Ayan o, maliit lang. Pero medyo parang mainit na sa loob, tsaka ang daming tao. Ayun, imagine yun, parang medyo rush hour yung pasok natin dito. Tapos ito yung famous na face mask, di ba? Ayan, sobrang nagtitrend to eh. Nasa, magkano ba to?
650. Medyo mahal talaga dito sa Donkey, pero wala tayong choice. Dito na tayo bibili. Isa lang bibilihin ko. Yan, tapos yung mga vitamin C na famous dito. Ayan o. This is, ano to? Tawag dito? Sunscreen. Pero nakabili na kasi tayong sunscreen natin. Ang hinahanap ko yung toner na C. Wala na yung toner na C. Ito ba yun? Vitacare Serum. Ayan, famous din tong binibili dito. Itong Fresh Powdery Sun Stick. Nasa 1,450 yata siya per isa. Medyo mahal. Oo, medyo mahal siya. Pero mukhang maganda naman to. Tsaka napanood ko, parang nirecommend nila to na bilhin nyo dito. Nature Republic yung brand niya. Tapos, tignan yung matcha kung magkano dito ha. Dito, 499. Yung pinagbilihan natin nasa 340 lang. So talagang medyo mataas talaga yung presyo ng mga bilihin dito sa may Donkey. Kaya mas okay talaga yung mga drugstore, ganyan. Ang maganda lang dito sa Donkey, andito na lahat, hindi na kayo lalabas. Ang dami talagang pwedeng bilhin dito sa Donkey. So I suggest kung may malapit na drugstore, yung mga tax-free dyan sa mga kalye-kalye, mas mura talaga dyan. Drugstore and or local grocery. Saan na kayo bumili ng mga pasalubong. Ito, ano pang mga nandito, mga cute stuff. Ito, nakabili na ako kanina ng ganyan, yung UV. Yung Bior na Bior na sunscreen. Tapos dito si Hot Chico, nandito rin siya. Magkano ba to? 1.5. Ang medyo mahal ah. Tapos yung mga ano nila, ang gaganda rin naman. Ito, mga ano ba to? Ref magnet. Nasa 700 siya. Yung naka-red yan yung tax-free. Yung walang tax, ay may tax is yung naka-black. Ayun o, pwede nyo Tokyo. Medyo mahal oh. Nasa 300 pesos to. Isang ganito. Though parang maganda naman yung design. Kaya parang okay din. Wala pa tayong nabibiling ref magnet eh. So, lagi akong bumibili ng ref magnet kasi para sa mga ref. Para maalala lang kung saan ka pumunta. Ganun. Tapos kung alam nyo, one reason din kung bakit ako nag-vlog palagi, ganyan. Kasi gusto kong mabalikan yung mga memories na like tulad dito, with the vlog ko, para kapag gusto kong balikan ang Japan, nood lang ako ng vlog, naalala ko na yung moment na nandito ulit ako, di ba? Ito, kapag may pimples daw kayo, napanood ko, lagyan nyo lang, matutuyo na siya kinabukasan. So maganda yung review niyan. Pear Acne Creamy Foam yung pangalan niya. Ayun, so wala tayong nabili sa Donkey. Lumabas tayo kasi ang daming tao. Tapos napansin namin, generally, kasi galing na kami sa drugstore, mas mura talaga sa drugstore. Imagine nyo ng KitKat, nasa 498 doon. Eh, ang KitKat sa iba, nasa 340, ganyan lang. So may difference na, magkano ba, 100 yen? Or 150 yen? So magkano na yan? Kapag bumuli kayo ng kamwari, 10. So natalo na kayo ng 1.5 yen kaagad, parang ganun. So generally mas mahal talaga sa may Donkey, kaya okay, bibili dito. Oh, siniraan ba yung Donkey? Pero sila kasi yung 24 hours na pwedeng bilihan ng pasalubong, kaya maganda rin. And another tip, kapag magdo-Donkey talaga kayo, dun kayo sa mga Donkey Hote na hindi ganun pinupuntahan, like itong Shibuya. Huwag nyo kaming gayahin. Huwag kayong pumunta dito sa Don Quixote dito kasi andito lahat ng tao. Parang grabe, parang nag-usap-usap kami na diyan kami magkikita-kita. So ngayon, naghanap lang kami ng drugstore. Pero 11 PM sila magko-close. Actually, sayang to, Matsukiyo. Ayan, maganda rin sana dyan eh. Kaso, hindi tayo umabot. Isa rin yan, parang Watson's na yan dito sa may Japan. Pero dito, may nakita tayo. Ayun o, cosmetics. Dito lang din yan sa Shibuya. Yan yung Shibuya. Ito yung cosmetics. Diyan tayo kakain. Ay, diyan tayo kakain. Diyan tayo bibili ng ibang mga kailangan natin. Skincare. Check natin yung presyo. Ayan, so pumunta kami sa may Sundrug. Dito lang sa tabi ng Shibuya. Grabe, mas mura talaga dito. Ayan, meron yung pair dito. Ito, 1,320 siya. Tapos tignan nyo yung KitKat dito, nasa 298 lang. Sabi sa inyo eh, yung KitKat dito sa mga drugstore, mura lang. Sa Don Quixote, magkano to te? 499. Diba? Imagine nyo, almost kalahati na. Ayan yung mga flavor na available. May matcha, meron ding original, merong mga strawberry, ganyan-ganyan, KitKat. So, andito, Rohi Chuboko. Ito, bili kayo ito, maganda to, pampainit. Para siyang salon pass. Nasa 495 yen siya.
So, akit tayo sa taas. Ayun, meron pa sila sa taas. Andito siya. Ito, hinahanap ko. Naghanap kasi ako ng serum na vitamin C na ganyan. Ang dami pa pala dito sa taas. So, wala talaga siyang karga. Ito. Nakabili na ako ng ganito. Ayan. Pero, serum lang yung bibilin natin. Magkano siya? Hindi baka papalitan nila yan doon. Magkano siya dito? 1,390. Pumal pala nito. 1,390. Talaga siya. Pero baka effective. Dala ko na isa. Ayan, so nabili natin yung vitamin C serum, tapos yung pang-acne na yung spot-spot lang pag yung may acne kayo. Tatry lang natin, 'di ba? Malay nyo mag-work. Malay nyo naman maging ano tayo, 'di ba? Tsaka talagang nag-breakout din ako recently kasi nga change of weather, parang mainit, tapos malamig, aircon, init, araw, ganyan. Minsan hindi ako nakakapag-reapply ng sunscreen, ganyan. Nag-sunscreen naman ako everyday, pero yun nga, reapply is hindi ko nagagawa. So, beach, mix talaga, tapos puyat, pagod, ayan. So, talagang nagka-breakout tayo. So, alam nyo naman yan pag nanonood kayo ng mga vlogs ko. Hindi naman ako ganun pimpulin dati. So, naghanap tayo ng mga remedies lang. So, try lang natin. Malay mo sa Japan, dito tayo makakahanap. Nga pala, ang ibig sabihin kapag pinlastic ng ganyan, it's tax-free. So, nabawasan tayo ng 10%. O, diba? Mas mura talaga. Talaga kapag dito sa Japan mag-shopping kasi tax-free. Pakita nyo lang yung passport nyo. Pero kailangan 5,000 pataas yung mabili nyo bago kayo makapag-tax-free. Ayan. So, lumabas na muna tayo. Dito tayo. Ayan, o. Diyan bumipili yung sister ko. Medyo mahina na yung boses ko kasi hindi na ako naka-mic kasi lobat na yung mic natin. Diyan Shibuya Crossing dyan. Tapos dito yung Donkey. Tapos diyan tayo bumili lang nung sa Sandrag. So anyways, lumabas lang tayo. Dito na tayo. Hindi ko na lang siya. It's 11 PM na dito sa may Shibuya Crossing. Dito sa may Tokyo, Japan. Grabe. Last night na natin sa Tokyo, Japan. I mean, last night na natin sa Japan. Naiiyak na ako. Parang ayoko nang bumalik sa Pilipinas na kung saan panay corruption. Wow, nagdrama. I mean, parang iba yung dinulot ng Japan sa akin na parang grabe. Kaya pala sinasabi nila, kapag nag-Japan na kayo, parang wala na X na lahat ng mga countries. Parang ganun. Medyo ma-agree ako kasi yung sa pagkain, number 1 talaga ang Japan. Gustong-gusto ko yung food nila sa Japan. Pangalawa, yung convenience. Ayan, sobrang ganda. Sobrang convenient dito sa Japan. Yung transpo nila, ang dali, ang daling sundan. Hindi naman sa sobrang dali, pero sobrang convenient. Like connect, ganyan. Google Maps lang, makikita mo na. Tapos everywhere, merong convenience store. Kaya, alam mo yun, 24/7, may mga 24/7 na open na ganyan. Yung ito, kamari yan, bilihan ng mga pasalubong, which is sobrang convenient sa buong Japan. Grabe. Japan, iba ka talaga. So kaya nga buti na may sale ang Cebu Pacific kagabi, 10/10 na sale nila. Nakabook ulit tayo ng Japan. So pero sa next year pa 'yon. Kaya agad-agad nasa Japan pa nga tapos nakabook na kaagad ng ticket pabalik. Yan, ganyan ko parang sobrang na-enjoy itong Japan trip natin. Lalo na ngayon, lumalamig-lamig na. Gusto ko kasi talaga ng countries na puntahan or kapag nagta-travel, yung medyo, alam mo yun, presko, na pag nagta-travel ka, ganyan, lakad-lakad, parang nakaka-good vibes yung lamig, hindi ka na-oily, ganyan. Pero okay pa rin naman, like yung sa Vietnam, di ba? Gusto ko pa rin naman bumalik-balik sa mga countries na ganun, pero parang mas preferred ko sana yung medyo mas malamig na by this time. Grabe, Lord. Thank you po talaga lahat sa blessings. Thank you po sa mga ka-wonder natin na nanonood dito sa vlog natin. Hindi naman to mangyayari lahat kung wala si Lord sa mga sa ginagawa natin. Like, pinagdasal ko naman talaga to dati na ma-experience natin na makapag-travel kahit sa ang countries, pero ibang level itong Japan na naka-travel tayo dito, nakakain natin yung mga pagkain nila, nakakapunta tayo sa one place to another, ganyan. Kaya gusto ko talaga ring mag-thank you rin sa inyo kasi instrument kayo ni Lord. Kaya tayo, alam mo yun, meron tayong platform. Binigyan lang naman tayo ng platform talaga eh. Kaya ang ginagawa ko, sinishare ko lang sa inyo yung mga na-experience ko para rin pag
turn nyo na makapag-travel or parang bored kayo sa bahay, tapos gusto nyo makanood ng mga travel vlogs, may mga mapapanood kayo. Kaya sobrang thank you or sobrang thankful po talaga ako sa inyong mga ka-wonder, sa mga nanonood ever since nung simula pa lang natin. Tas lalo na ngayon na nagta-travel vlog na tayo talaga, na talagang 100%. I mean, parang full-time naman na tayo na nag-vlog, nagta-travel vlog. Thank you po sa mga support nyo. Thank you po dahil sa lahat ng platforms, nararamdaman ko na nandiyan kayo. Hindi tayo makapag-Japan kung hindi dahil sa inyo, mga ka-wonder. So thank you po talaga sa mga support ninyo at laging panonood, pagko-comment, ganyan, pag-share. So thank you po talaga. Grabe, mula nung nanalo tayo ng Klook Awards, grabe yun, tuloy-tuloy na. Sabi ko kay Lord, bigyan niya ako ng sign kung itutuloy ko talaga tong pagbo-vlog. Dati na erase na yung natin, parang ano ba tawag doon? Yung channel natin na delete na kasi nga parang may mga hacker ganyan. So humingi ako ng sign kung babalik natin yung vlog natin. Pero sabi ko kay Lord, kapag hindi na ibalik yung channel natin, hindi na ako magba-vlog. Yun siguro yung sign niya. Pero ginawa natin ng paraan and naituloy-tuloy natin na ibalik yung vlog natin. So meaning, parang sabi ni Lord, ituloy mo lang yung ginagawa mo. Sobrang thankful lang din talaga ako na nandiyan kayo. And, ayun, sobrang natutuwa lang talaga ako. Kaya paulit-ulit na to. Nasasabaw na rin ako. Ang aga nating nag-start today. Dami nating pinuntahan dito sa Japan. Kasi kahapon, yung hindi ko na vlog sa inyo, kwento ko na lang din. Yesterday, yung ate ko lang yung gumala dito sa Japan kasi may mga deliverables tayo. Yan yung reality ng pagba-vlog or pagta-travel din na work mo na rin yung pagta-travel. Hindi lang talaga araw-araw na masaya. Meron ding araw na ililiban mo or talagang mag-i-stay ka lang sa isang place, or sa case ko kahapon hotel lang talaga ako mula umaga hanggang madaling araw nag-work ako kasi may mga deliverables akong hinahabol, mga ini-edit natin, ganyan. Ako, 'di ba, yung platform ko may YouTube, may Facebook, may Instagram, mayroong TikTok. Tapos nagsasagot pa ako ng mga comments nyo, nagre-reply sa mga messages, mga tanong, nagko-conceptualize sa mga next content natin, sumasagot sa mga inquiries ng mga brands, ganyan. Pero hindi naman ako nagrereklamo, pero yun nga yung reality ng pagta-travel vlog. So hindi lang siya about sa, alam mo yun, masaya lang yung nakikita nyo kasi output na lang, kaya masaya yung nakikita nyo, pero yung in between nung mga output na yun yung mga paghihirap ng pagbablog, ganyan. Parang ngayon, hindi parang alam mo yun, ngayon yung pagbablog medyo easy na siya sa akin talaga. Itong ganito, ang mahirap sa akin talaga is yung kung paano ko siya i-edit, nangangain yan oras, nangangain yan ng dapat creative ka, ganyan, dapat nasa tamang kain ka kasi hindi ka makakapag-isip pag gutom ka, ganyan. Mga ganong bagay. Pero yung pagbablog, ito, kaya kong mag-vlog whole day. Kaya kong magsalita sa camera ng whole day, kausapin kayo whole day, yan, mag-share ng mga travel tips. Pero syempre, kailangan mo mag-research, kailangan mo din alamin kung saan ka pupunta, mag-book ng mga hotel, ng mga activities, yung mga pupuntahan mo. Hindi lang siya basta-basta na makakapunta ka, makakapag-book ka ng mag-book ka ng flight mo, ganyan. So yung pagta-travel vlog, hindi talaga siya madali, pero for me, fulfilling naman siya, worth it naman siya at the end of the day. Kasi andyan kayo na sumusupport sa atin. Tapos masaya ako sa ginagawa ko, na parang kamari, napagod ako today sa paglalakad, pag-explore. Tapos kinabukasan, yan pa rin talaga yung gusto kong gawin eh. Kaya parang thank you Lord for pag-open ng eyes sa akin, ng opportunity na makapag-travel and magawa yung gusto ko sa buhay. So sana mahanap mo rin yung mga passion mo sa buhay, yung mga gusto mong gawin, and sana maging masaya ka. Piliin mo lang maging masaya. Kung wala kang o hindi mo iisipin
kung ano yung sasabihin ng iba, dun ka mas magiging masaya. Promise yan. So, hindi ko lang yung sister ko hanggang sa makabalik tayo ng hotel. Pero siguro dito natin i-end tong another vlog natin dito sa may last night natin sa Tokyo. Kasi ang gagawin na lang naman namin is babalik na lang kami ng hotel. Mga 20 minutes away lang kami dito papuntang Ueno from Shibuya. So, another tip pala, baka hindi ko na-share sa inyo kanina. Ay, hindi, na-share ko ata sa inyo. Ito na lang yung gagamitin namin. So, mag-e-end to ng 12 midnight kasi nagamit na namin to 3 days yung binook namin. So, ngayong tonight yung pinaka-last niya. So, avail nyo na lang yan sa Klook kasi mas makakatipid talaga kayo, promise. So, kung nagustuhan mo tong video na to, make sure to hit that like button, and kung may comment, suggestion kayo, just comment down below, and follow nyo na lang ako sa ibang mga social media accounts ko, and mag-subscribe ka na lang sa channel natin kung naghahanap ka ng mga travel tips, travel hacks, or mga travel vlogs. This is Wonder J saying bye-bye mga ka-Wonder from Tokyo, Japan. See you po sa next vlog natin. Pauwi ng Pilipinas!